So kung naghahanap kayo ng 600cc na inline 4 sports bike at gusto nyo ng ibang option aside sa mga kilala natin ngayon, isa na dapat itong si QJ Motor ang pagpipilian ninyo. Hello guys, Sir Troy here. So nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycle Cabanatuan branch. At dito sa harapan natin ngayon, another QJ Motor ang re-reviewin natin ulit. So ito naman ay isang sports bike. 600cc category at isa sa mga malulupit na inline 4 ngayong 2024. Actually, matagal na itong nilabas, pero ito pa lang kasi yung time na masisilip natin siya, marireview at makikita yung kanyang technical specifications. So ngayon, alamin natin yung kanyang specifications, features, and price. So simulan na natin ang video. Okay, QJ Motor SRK 600 RC. Inline 4, napakalupit. At ngayon, titingnan natin kung malupit ba talaga siya pagdating sa kanyang specification at features. So kung naghahanap kayo ng 600cc na inline 4 sports bike at gusto nyo ng ibang option aside sa mga kilala natin ngayon, isa na dapat itong si QJ Motor ang pagpipilian ninyo. So ngayon, bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications at features, ay i-walk around ko muna kayo sa bike na ito. Ang angas ng bike na to, no? So actually, nakapag-try na tayo once nito sa Manila. Nung yung demo bike ni QJ Motor, nandun sa isa sa mga kaibigan natin. So sa exhaust pa lang, ang ganda na ng kanyang exhaust. Open na open, ano? Talagang ramdam na ramdam mo yung pagka-inline 4 nito. So meron siyang nakalagay na FCE dito. Hindi ko lang alam kung anong meaning yan. Pero aalamin natin yung mga nakakabit at specifications nito. Sigurado tech-loaded ito, no? Kasi race replica siya. Naka-carbon pa siya, oh. Naka-carbon na winglet. So unahin natin dito sa kanyang harapan. Dito muna tayo sa taas, ano? Side mirrors, malaki. Hindi magnified. Nafo-fold siya. Siyempre, normal naman yan sa mga sports bike. Sa kanyang windshield sa visor, clear, sporty. Sa kanyang itsura sa harapan, napaka-aggressive ng kanyang muka. Napakasungit, ano? Ayan, napakasungit ng mata niya. So, all LED. Meron siyang dalawang projector lamps dyan. May daytime running light dito, no? Parang kilay. Tapos, yung pagkakulay green niya dito, yung pagka-glossy niya, parang green lantern yung kulay niya, no? Talagang nagko-complement dun sa silver, no? Kumbaga parang naging base color yung silver and then yung highlights niya is yung mga green. Turning signals natin, nakalabas, lahat LED, 2, 4, 6. 6 LED, no? Kada turning signals. Suspension natin, upside down fork, nakakulay gold. Ayun yung ating radiator. Wala siyang cover. Tapos double disc brake. And kada disc brake, meron siyang Brembo brake calipers. I think 4-pot din ito, no? Ayun, no? Every disc brake, meron siyang 4-piston brake caliper. A total of 8-piston brake caliper, no? Napakalakas na nun. Tapos, ABS pa to. Naka-KYB. KYB suspension, ano? USD. Sa kanyang front fender naman, 2 piraso. Meron tayong glossy. And then, meron tayo ditong plastic na extension. Meron din tayong added reflectors dito. Tapos meron tayong QJ Motor logo doon. Sa fairings naman niya dito sa harapan, simple lang, glossy black. Tapos meron tayong lining na green. Meron din siyang doon, magkaduktong din yung kanyang engine cowl. Ayan, oh, kung mapapansin nyo, 4 yung kanyang exhaust. Inline 4 siya. Napakaganda ng tunog na to. So sa makina naman niya, meron siyang mga gold or bronze platings or yung mga bronze na cover. Tapos naka single pedal, may side stand, and then ito, may mga nakalagay na 600 RC dyan. Sa tangke naman natin, malapad, brusco. Upuan natin medyo manipis lang, sporty, fine texture yung gitna at medyo rough dito sa gilid na parang liha. Tapos dito naman sa likod, same texture nitong gitna. So meron din tayong logo ng QJ Motor dyan at SRK 600 RC na sticker dito sa kanyang tail.
So sa brake light naman natin, sporty. Maliit lang siya. Tapos yung turning signals natin ay nakasama sa tail fender. So meron siyang payat na tail fender dito. May ilaw yung ating sa plate, added reflectors. Maliit lang yung tail fender, no? Sporty, kumbaga. Tapos meron tayong tire hugger. Ang ganda ng design nito, meron pang pagganon, ano? Tapos chain guard. So ito yung ating chain. Tapos kita na rin yung ano dito, no? Coolant, yung reservoir ng coolant. And then para naman sa suspension natin nandito sa gilid. Alam niyo yung parang Versys 600 at saka yung Ninja. Ayan, ganito rin. Kitang-kita sa gilid, ano? Wala sa ilalim sa upuan. Nasa gilid siya. Ayan, nasa labas. And then adjustable din yung kanyang monoshock. Tapos dito naman sa likod, naka-single piston Brembo brake caliper. Ang social ng bike na to, no, naka-Brembo, no? So para naman sa size ng gulong natin, 180/55, rim 17, alloy casted mugs and tubeless. At sa harapan naman, ganun din, tubeless, alloy casted mugs. At ang size ng gulong dito ay 120/70. So, silipin naman natin yung kanyang instrumentation and display panel. So, ito hindi pa activated dito kaya hindi pa natin masisilip yung kanyang TFT panel. Pero ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung itsura ng kanyang TFT panel para makita nyo yung full detail ng display. Clutch. Ang ganda ng grip niya, no? Hindi siya malagkit pero makapit siya. Tapos same sa Fortress, meron siyang bar and slider na alloy. Ganun din sa mga controls natin, ano? Same sa Fortress 400. Horn, turning signals, high and low beam, selector buttons, passing light. Tapos yung suspension natin, adjustable preload. So ito ay keyless. Ayan. At ito yung susi ng ating SRK 600. Dalawa. Meron din siyang mechanical key dito para sa fuel tank at dito sa under seat. So hindi na natin bubuksan itong under seat na to. Usually wala naman kayong makikita dyan at wala rin naman tayong mailalagay dyan. Papers pwede, mga documentations nitong motor. So brake master natin, ayan, naka-clear yung kanyang fluid canister. Pati ito, adjustable din yung kanyang brake lever. Sa clutch, yes, adjustable din yung kanyang clutch. 4-stage adjustment. So meron tayong kill switch, hazard button, at electric starter button. So dito naman sa itsura, no, sa POV, para makita nyo, ganyan ang itsura pag nakasakay kayo sa bike. Ang sporty. Tapos ang laki rin ng kanyang TFT panel. So sa mga wirings naman, malinis yung pagkakagawa, no, hindi nakakalat. Meron silang mga rubber na nakatali sa kanila, no, for segregation, ganyan. Tapos ito, ang kapal ng kanyang, ano ba tawag dito, yung pinakakanyang clamp or yung butterfly ng handlebar. So, ayan ang physical appearance ni QJ Motor SRK 600. So, punta naman tayo sa kanyang technical specification. Ayan, para sa technical specifications natin, usually binabasa natin ito sa kanilang mga brochure para kung ano yung mga nakalagay dito, hindi tayo magkulang at magkamali. At sa mga features naman na hindi indicated dito sa kanilang brochure, doon lang natin idinadagdag sa ating vlog. Okay, so unahin natin sa kanyang engine. So siya ay 600cc, engine displacement, liquid-cooled double overhead cam, 4-cylinder, 16 valves, transmission na 6-speed manual, meron siyang bore and stroke na 65mm by 45.2mm, clutch type niya multi-plate, wet clutch. At ang makina na to ay nagpo-produce ng 60 kilowatts at 11,000 RPM. At maximum torque of 51 Newton meters at 10,500 Newton meters. So fuel economy niya, gasoline, unleaded or premium. Meron siyang fuel capacity na 16.4 liters. Fuel injected at approximately fuel consumption 19 to 23 kilometers per liter. So para naman sa kanyang dimension, meron siyang haba na 2,140mm, lapad na 750mm at taas na 1,150mm. Wheelbase, 1,460mm, 225 kilograms. Medyo may timbang siya or may timbang talaga siya. Seat height, 800mm. Ground clearance, 140mm. Front suspension niya, KYB telescopic upside down. At sa rear suspension naman niya, KYB telescopic coil spring oil dump. Ito po yun. Sa wheels and brakes naman natin, sa front tire natin, ang size niya is 120/70, rim 17, tubeless. At sa rear tire naman, 180/55, 17
tubeless. Sa braking system naman natin, meron tayong 320mm dual hydraulic disc brake na may Brembo brake calipers. At sa rear brake naman natin, meron tayong 260mm hydraulic disc brake na naka-Brembo brake calipers din. So sa other features niya is ABS, dual channel, screen type, 5-inch TFT panel, ignition system niya, EFI, all LED at meron siyang USB charger port na hindi ko pa nakikita kung saan nakalagay. Ito. Mukha palang power socket. Ano? Okay, so nandito pala yung kanyang USB charger port. So merong USB type at saka type C. Okay yun ha. So sa color variant niya, meron tayo ditong black red, red, at saka itong metallic silver na may green lining. So meron din tayo doon yung black na may red na linings. Ano? So yan ang technical specifications dito sa SRK 600RC. So sa price details naman ni QJ Motor SRK 600RC, meron siyang SRP na 468,000, down payment na 93,600 at monthly installment na 16,952 for 3 years. At kung kayo naman ay mag-installment, ang kailangan nyo dito or yung requirements na kailangan dito ay proof of billing, proof of income, post-dated check, bank statement at valid ID. Okay, so subukan natin sakyan itong motor na to at tignan natin kung ano ang itsura ng isang 5.7 sa 800mm na seat height. Ayan. So, pag itinatayo siya, medyo may timbang din talaga. At kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din yung itsura ng kaliwang paa natin. Pag itinatayo ko siya, medyo sabit yung binti sa kanyang foot peg. Usually, yung ibang sports bike kasi naman, naka-abante yung foot peg doon, halos nasa likod yung paa. Pero ito, mas maganda yung posture nito. At sa sitting position naman natin, syempre sports bike ito, naka-lean tayo, medyo aggressive. Pero hindi naman totally aggressive na talagang nakadapang ganyan. Okay pa naman siya, hindi naman sobrang haba nung kanyang fuel tank. At ang ganda tignan dito nung bike, ganda nung fairings niya dito. So, sa timbang niya na 225 kilograms, para sa akin na 5'7", manageable pa ito. Pero kung ikaw ay isang 5'4", 5'3", 5'2", ganyan, medyo mahihirapan kayo manage yung taas ng seat height niya, lalo na yung timbang na 225. Pero, I think 5'2" is kayang-kaya ito. Medyo diskartihan lang din talaga sa pagtayo. At alam nyo na, pagka sa traffic, ganyan. So usually, ganyan lang naman tayo. Taas yung kanang paa, yung kaliwa ang nakatukod. Okay, so yan ang ating bike review para dito kay QJ Motor 600RC, SRK 600RC. So pagdating sa pormahan, hindi na talaga papatalo itong si SRK 600RC. At pagdating naman sa technical specifications niya, napakasulit talaga ng mga laman nito. So braking system pa lang, guaranteed na ang inyong safety, pati sa technology. At pagdating naman sa long-term experience, hindi ka sasawaan dito dahil inline 4 ito. Sino ba namang hindi nangarap ng inline 4, di ba? So yan ang vlog natin dito para kay QJ Motor 600RC SRK. So kung gusto niyo ng mga ganitong video pa, like, comment, share, and subscribe. At huwag niyo kalimutang i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.